At ngayon mga ka-crypto ay mayroon na naman po tayong isang balita dito na yayanig sa buong financial industry. Kung akala po ninyo ay puro cross-border payments lamang ang laro ng Ripple, nagkakamali po kayo. Sapagkat formal na pong kinumpirma ng Ripple ang kanilang koneksyon sa mahigit 13,000 na bangko sa buong mundo. Ang sabi po sa title ng balita natin ngayon dito ay Ripple confirms link with 13,000 banks building world's most adaptable platform with XRP. Hindi lamang ito simpleng partnership. Binubuo na ng Ripple ang tinatawag nilang world's most adaptable platform gamit po si XRP. Sa pamamagitan po ng bagong Ripple Treasury, pinasok na nila ang mundo ng corporate treasury management. At ang kanilang mensahe ay more settlements, less settling. Ibig sabihin ay wala ng dahilan para maghintay ang mga kumpanya ng ilang araw para sa kanilang pera. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano po naging posible ang koneksyong ito sa 13,000 na mga bangko at kung ano ang ibig sabihin nito para sa utility ni XRP. At ayan, simulan po natin dito sa aktual na post mismo ng Ripple. Ayan, basahin po natin. Sabi rito ay the world's most adaptable treasury platform trusted by industry leaders worldwide. 100% cash visibility, 13,000 connected banks, $12.5 trillion in payments volume. Ayan. Bakit nga ba tinatanong ninyo na, boss, paano agad nagkaroon ng 13,000 na bangko ang Ripple? Simple lamang po. Kasi binili po nila ang G Treasury. Ayan. Sabi rito, G Treasury was established name in enterprise treasury software before Ripple brought it into its ecosystem. The acquisition gave Ripple an immediate foundation of proven technology. Rather than building from scratch, Ripple integrated its digital asset infrastructure directly into G Treasury. The platform now operates under the Ripple Treasury brand, carrying G Treasury's institutional credibility and customer base alongside Ripple's payment and digital asset network. Ayan, ang G Treasury ay isa po itong higante sa larangan ng enterprise treasury software bago pa sila naging bahagi ng Ripple ecosystem. Sa halip po na magsimula sa zero, ang ginawa ni Brad Garlinghouse at ng kanyang team ay binili ang kumpanyang mayroon ng matatag na pundasyon at saka kliyente. Inintegrate po ng Ripple ang kanilang digital asset infrastructure, yung bilis at mura ng XRP Ledger, direkta po sa software ng G Treasury. At ang resulta ay ang Ripple Treasury brand. Yan, Ripple Treasury brand. Mayroon na itong institutional credibility mula sa G Treasury, pero ngayon ay may superpowers na ito mula sa Ripple Network. Sa aking opinyon ay napakatalino po ng galaw na ito. Imbis na piliting kumbinsihin ang mga bangko na lumipat sa bagong system, dinala po ng Ripple ang kanilang system sa loob ng software na ginagamit na ng mga bangko. Isipin po ninyo, 13,000 na bangko ang biglang may backdoor na papunta sa network ni XRP. Kaya sa tingin ko po, ito ang pinakamabilis na paraan para sa mass adoption. Hindi mo na kailangang mag-pitch sa 13,000 na mga tao. Kailangan mo lang ay i-update ang software na hawak mo, na. Ito ang tunay na Trojan horse strategy ng mundo ng crypto. Ang numerical impact po nito ay hindi biro. Isipin po ninyo ang dami ng transaction volume na biglang dadaan sa digital payment rails. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa $12.5
trillion dollars volume at saka ang 90 days cash visibility. Sabi dito, the platform delivers full cash visibility and cash forecasting within 90 days. It connects to 13,000 banks and has processed $12.5 trillion in payment volume. Clients get 24/7 liquidity and near-instant cross-border payments from day one. A unified dashboard displays traditional cash positions alongside digital asset holdings in real time. Clients can create Ripple native wallet entirely within the platform. No external applications or third-party custody setup. Digital wallets function like bank accounts with real-time fiat conversion. Ayan, ano-ano nga ba ang kayang gawin ng Ripple Treasury? Una ay nagbibigay po ito ng full cash visibility at saka cash forecasting sa loob ng 90 days. Para po sa isang CFO o Chief Financial Officer, ginto ang impormasyong ito. Ang platform na ito ay nakapag-process na ng nakakalulang $12.5 trillion sa payment volume. Dito po sa platform na ito, ang mga kumpanya ay may 24/7 liquidity. Wala nang sarado ang bangko dahil weekend. Near instant po ang cross-border payments mula sa unang araw pa lang. At ang pinakamaganda, mayroon po silang unified dashboard kung saan makikita ang traditional cash o yung fiat, kasabay ng kanilang digital asset holdings sa real time. Pwede rin pong gumawa ng Ripple native wallet sa loob mismo ng platform. No need para sa external apps o third-party custody setups. Ngayon, sa aking opinion, ayon po sa data ng Ripple, 90% ng mga CFO ang nagsasabing cash visibility ang kanilang number one na concern. Kung ikaw ay isang bilyonaryong kumpanya, kailangan mong malaman kung nasaan ang bawat sintimo mo. Ang Ripple Treasury ay hindi lang nagbibigay ng sagot, kundi nagbibigay din ng paraan para mailipat ang sintimong iyan sa loob ng ilang segundo. Sa tingin ko po, kapag nasanay na ang mga corporate giants sa ganitong bilis, hindi na sila babalik sa lumang sistema ng SWIFT. Ang numerical value na $12.5 trillion ay simula pa lamang. Kapag ang lahat ng 13,000 banks ay naging active sa digital rails, ang volume na ito ay pwedeng madoble o matriple sa loob lang ng maikling panahon. Yan, dito naman po tayo sa compliance, ang sandata ng Ripple laban sa pag-aalinlangan. Sabi dito, the platform also supports rail-agnostic flexibility. Treasury teams keep their existing banking rails for standard workflows. They access digital payment rails when cross-border speed and cost matter. Yan, they access digital payment rails when cross-border speed and cost matter. Every transaction can use the appropriate rail. Ripple's conditional OCC approval for National Trust Bank Charter combined with NYDFS oversight of RLUSD provides the compliance foundation CFOs need when presenting to boards and auditors. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang mga malalaking kumpanya daw ay takot sa mga regulators. Pero dito nakakalamang ang Ripple. Dahil po sa kanilang conditional OCC approval para sa isang National Trust Bank Charter at ang NYDFS oversight sa kanilang stablecoin na RLUSD, nakuha po nila ang selyo ng tiwala. Ang Ripple Treasury ay rail agnostic. Ang ibig pong sabihin niyan ay pwedeng gamitin ng kumpanya ang lumang banking rails para sa standard na trabaho. Pero kapag kailangan ng bilis at mura sa cross-border, gagamitin po nila ang digital payment rails. Ngayon sa aking opinyon, ito po ang tinatawag na best of both worlds. Hindi mo pinipilit ang mga CFO na iwan ang luma
binibiglan mo lang sila ng turbo button kapag kailangan nila. Ang compliance foundation na ito ang kailangan ng mga boards at saka auditors para pumirma sa mga kontrata. Sa tingin ko, ang Ripple Treasury ang sagot sa matagal ng tanong na kailan ba magiging legal at safe ang crypto para sa mga malalaking kumpanya. At ang sagot, ngayon. Sa pagkakaroon po ng supervision mula sa OCC at saka NYDFS, wala nang dahilan ang mga board members para tanggihan ang teknolohiyang ito. Ngayon, bakit si XRP ang pinakamalaking winner dito? Yan, basahin po natin. This is where the platform's architecture becomes directly relevant to XRP's price outlook. Ripple Treasury connects enterprise treasury teams to Ripple's payment infrastructure. Cross-border transactions settled through Ripple's rails utilize XRP as a bridge asset. As adoption of Ripple Treasury grows across global enterprises, transaction volume through those rails increases. Higher transaction demand creates direct, sustained utility for XRP. Enterprise treasury adoption brings institutional, recurring demand built into daily financial operations. Ripple Treasury gives XRP a structural role inside corporate finance at scale. Yan, paliwanag natin. Dito na po papasok ang ating bridge asset na si XRP. Sa architecture po ng Ripple Treasury, ang mga cross-border transactions na dadaan po sa digital rails ay gagamit po ng XRP bilang bridge asset. Ibig sabihin, habang dumadami po ang kumpanyang gumagamit ng Ripple Treasury, tumatas ang demand para kay XRP. Ang adoption na ito ay hindi po galing sa hype o speculation, kundi galing po sa institutional recurring demand na built-in po sa kanilang daily financial operations. Sa aking opinion, si XRP ay hindi na lamang po basta coin para sa mga retail traders. Ito na po ay nagiging structural asset sa loob ng global corporate finance. Isipin po ninyo mga ka-crypto, tuwing magpapadala po ang isang kumpanya ng pambayad sa supplier sa kabilang panig ng mundo, si XRP ang magtatrabaho sa background. Kaya sa tingin ko, ito po ang tunay na utility. Ang numerical growth ng transaction volume ang siyang magdidikta sa presyo ng XRP sa hinaharap. Kaya ang pagiging adaptable ng platform na ito ay nangangahulugan na kahit anong currency po ang gamitin, sa XRP pa rin ang magsisilbing tulay. Ito po ang roadmap na matagal na nating hinihintay. Ang paglipat mula sa speculation patungo sa real-world high-volume utility. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa American Airlines, Volvo at Subway. Ito po yung mga tunay na mga users. Sabi dito, according to Ripple, 90% of CFOs cite cash visibility as their number one concern. Ripple Treasury addresses that directly while simultaneously opening access to digital asset infrastructure. Clients including American Airlines, Woolworths, Volvo, and Subway already trust the platform. Ripple is positioning XRP at the exact intersection where traditional enterprise finance meets digital asset utility. Paliwanag natin. Hindi lamang daw po ito teorya. Binanggit po ng Ripple na ang mga higante gaya po ng American Airlines, Woolworths, Volvo at saka Subway ay nagtitiwala po sa platform na ito. Ang mga kumpanyang ito ay may global operations na nangangailangan ng mabilis na cash movement. Ang Ripple po ay pumuesto sa intersection kung saan nagtatagpo ang traditional enterprise finance at saka ang digital asset utility. Sa aking opinyon, isipin po ninyo na lang ang Subway o Volvo. Gaano kadaming transactions ang ginagawa nila araw-araw? Kung ang maliit na bahagi lang ng kanilang treasury management ay dadaan po kay XRP, na napakalaking volume na niyan.
Kaya sa tingin ko, ang pagbanggit sa mga pangalang ito ay patunay na battle-tested na ang system ni Ripple. Hindi na ito beta test. Ito po ay full production level na. Kaya masasabi ko po, sa scale of opportunity na ito ay napakalaki. Kapag ang 13,000 na bangko ay nagsimulang mag-alok ng Ripple Treasury sa kanilang mga corporate clients, ang network effect nito ay magiging parang wildfire. Ang Ripple ay hindi lang gumagawa ng platform, gumagawa po sila ng bagong standard para sa pera ng mundo. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang konfirmasyon ng link sa 13,000 na bangko ay hindi lamang po isang milestone. Ito ay isang revolusyon sa pamamagitan ng Ripple Treasury at ang acquisition sa G-Treasury, matagumpay na naipasok po ng Ripple sa XRP sa puso ng corporate finance. Mula po sa cash forecasting hanggang sa real-time cross-border settlements, sa XRP ay mayroon na pong structural role na hindi na pwedeng baliwalain. Ang 90% ng mga CFOs na naghahanap ng cash visibility ay mayroon na ngayong solusyon na mabilis, mura at higit po sa lahat ay compliant. Kaya bantayan po natin ang mga susunod na buwan habang mas maraming kumpanya ang sumasali sa listahan ni na American Airlines at saka Volvo. Ang mundo ng finance ay nagbabago na po at ang Ripple kasama si XRP ang nangunguna sa pagbabagong ito. Kaya manatili po tayong alerto, manatiling informed at tandaan ang tunay na utility ang magdadala sa atin sa pinakaitaas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.